Si Joanna Marie Murillo ay isang tapat na doktora sa Pilipinas na ang tanging pangarap, maiahon ng pamilya sa pagkakabaon sa utang. Dahil sa desperasyon, tinanggap niya ang alok na magtrabaho sa ibang bansa, ngunit ang tadhana sadyang mapaglaro. Isang aksidente ang magdadala sa kanya sa kamay ni Joseph Marco Delfrado, ang tinaguriang hari ng Delfrado Empire. Si Joseph ay isang lalaking may pusong kasing tigas ng bato at galit sa mga babae. Ngunit kailangan niya ng isang tagapagmana. Isang alok na di kayang tanggihan ni Joanna ang ilalatag sa kanya. Isang kontrata para maging ina ng anak ng bilyonaryo kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng marangyang mansyon sa Abu Dhabi at sa ilalim ng nakatirik na araw masusubok ang paninindigan ni Joanna. Paano kung ang kontratang walang emosyon ay magbunga ng di lang isa kundi cute na kambal? At paano kung ang ruthless billionaire ay unti-unti nang natutunaw ang yelo sa puso para sa dalagang palaban na hindi magpapaapi sa bruhang kontrabida? Tunghaya na isang mainit na kwento ng pag-ibig na mas nagliliyab pa sa init ng desyerto. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaayasya. Muli, ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, para ihatid sa inyo isang kwentong pupukaw sa inyong mga damdamin at magpapatibok ng inyong mga puso. Mula sa panulat ng ating magaling na story creator na si Ayesha, hatid namin isang natatanging obra na magdadala sa inyo sa gitna ng mainit na desyerto ng United Arab Emirates. Ito ay kwento ng sakripisyo, dangal at isang pag-ibig na binuo na isang kontrata. Kaya naman, ihanda ng inyong mga sarili. Ito ang Baby Maker ng Billionaire sa Abu Dhabi. Dito lang sa Ayesha TV. Ang ingay ng Maynila ay tila isang musikang hindi matapos-tapos sa pandinig ni Joanna Marie Murillo habang nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanilang maliit na inuupahang bahay. Hawak niya isang pirasong papel na magbabago ng kanyang tadhana, ang kanyang visa at employment contract para sa isang malaking pagamutan sa United Arab Emirates. Doktora, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ng kanyang ina na si Aling Rosa habang nag-aayos ng kakaunting gamit na dadalhin Joanna. Baka sa mukha na matanda ang lungkot at pag-aalala. Pilit nang umiti si Joanna at nilapitan ng ina. Hinawakan niya ang mga kamay nitong magaspang na dahil sa paglalaba at pagtitinda ng kung ano-ano para lang maitawid ang kanilang gutom nung nag-aaral pa siya ng medisina. Nay, ito lang ang paraan. Alam niyo kung gaano kalaki ang utang natin sa bangko dahil sa pagkakasakit ni tatay noon at sa pag-aaral ko. At ang 3 kong kapatid gusto kong makatapos din sila. Ayokong maranasan nila yung naranasan natin na mag-ulam ng asin para lang may pambayad sa matrikula. Malumanay na sagot ni Joanna. Sa Joanna, hindi lang basta isang lisensyadong doktor, siya ang pundasyon ng pamilya Murillo. Sa kabila ng talino't ganda, mas pinili niyang isantabi ang sariling kaligayahan para sa kanyang mahal sa buhay. Ngunit ang pangarap na ito'y may katapat na mabigat na presyo. Para makalipad patungong Dubai, kinailangan niyang kumapit sa isang malaking loan sa bangko para sa mga placement fees, dokumentasyon at pocket money. Pero malayo ang Dubai, anak. Ibang kultura doon. Balita ko mainit at mahigpit ang batas. Pag-aalala naman ng kanyang ama na si Mang Teodoro na nakaupo sa gilid ng higaan. Mahina pa rin ang pangangatawan mula sa nakaraang stroke. Huwag po kayo mag-alala, tay. Doktor ang anak ninyo. Kaya kong sarili ko palaban to, di ba? Biro ni Joanna para pagaanin ang loob ng mga magulang. Kahit sa loob niya may kabaring nararamdaman. Nang sumapit ang gabi ng kanyang pag-alis, tila bawat hakbang ni Joanna patungong airport ay may kasamang bigat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang kinakalkula ang kanyang magiging sahod. Kalahati para sa utang sa bangko, ang matitira para sa tuition ni JC, Janine at Joy at ang konti para sa gamot ni tatay. Halos wala nang matitira para sa kanyang sarili, ngunit sapat na sa kanya na makita na maginhawang kanyang pamilya. Habang lula ng eroplano, nakatingin sa Joanna sa mga ilaw ng Maynila na unti-unti nang lumiliit. Panginoon, gabayan niyo po ako. Kahit anong hirap, kakayanin ko para sa kanila, bulong niya sa sarili. Hindi alam ni Joanna ng paligid niyang yon ay hindi lang magdadala sa kanya sa loob ng isang ospital. Isang malaking aksidente sa kalsada ng desyerto ang magliligaw sa kanya sa landas na kailanman hindi niya naisip na tatahakin.
Dahil sa isang pagkakamali, mapapadpad siya sa Abu Dhabi, sa teritoryo ng isang lalaking di marunong magmahal. Isang lalaking naganghalang Joseph Marco Delfrado, ang hari ng imperyong walang puwang para sa awa, ngunit nangangailangan na isang babaeng magsisilang ng kanyang tagapagmana. Sa init ng desyerto, doon magsisimulang masubok ang pagiging palaban ni Joanna Marie Murillo, di lang bilang isang doktora, kundi bilang isang babaeng handang isakripisyo ang kanyang dangal para sa pamilya. Maliwanag at nakakasilaw ang sikat ng araw sa United Arab Emirates nang lumabag ang eroplanong kinasasakyan ni Joanna. Bit-bit ang kanyang mga pangarap at ang mabigat na obligasyon sa pamilya. Tinahak niyang malawak na pasilyo ng airport. Ngunit tila sinusubok agad siya ng pagkakataon. Ang sundo na dapat magdadala sa kanya sa ospital sa Dubai ay hindi niya mahagilap. Dahil sa pagod at kalituhan sa bagong kapaligiran, nagpasya siyang sumakay sa isang pribadong sasakyan na akala niya ang kanyang service. Dahil sa di pagkakaunawaan sa wika at sa pagmamadali ng driver, mabilis tinahak ng sasakyan ang mahabang highway. Wait, this doesn't look like the way to Dubai. Bulong ni Joanna sa sarili habang nakatingin sa labas. Sa halip ng mga gusali, tila mas malawak na desyerto ang kanyang nakikita. Bago pa man siya makapagtanong sa driver, isang malakas na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Isang aksidente sa kalsada ang naganap sa harap nila. Isang marangyang itim na SUV ang bumangga sa isang barrier. Dahil sa likas na pagiging doktor, mabilis na bumaba si Joanna para tumulong. "I'm a doctor. Let me help," sigaw niya habang nilalapitan ng sasakyan. Sa loob ng SUV, nakita niyang isang lalaki, duguan ng noo, ngunit nanatiling gising at tila galit sa mundo. Iyon ay walang iba kundi si Joseph Marco Delfrado. Sa gitna ng gulo at sa ilalim ng nakatirik na araw ng Abu Dhabi, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang malamig at matalim na titig ni Joseph ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Joanna. Dahil sa pinsala ng sasakyan at sa pagdating ng mga tauhan ni Joseph, imbes dalhin sa ospital si Joanna para magtrabaho, sinama siya sa convoy ng mga Delfrado patungo sa kanilang malawak at tila palasyong mansyon sa Abu Dhabi. "Who are you? And why were you in my path?" tanong ni Joseph sa loob ng sasakyan habang ginagamot ni Joanna ang sugat nito sa noo gamit ang kanyang dalang first aid kit. "I'm Joanna. Doctor. I was just trying to help." Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang kanyang kamay. "A doctor?" Isang mabait na ngiti ang sumilay sa labi ni Joseph. "Perfect timing. I don't believe in coincidences. I only believe in utility." Pagdating sa mansyon, namangha si Joanna sa rangya ng paligid, mga gintong palamuti, malawak na hardin sa gitna ng desyerto at mga tauhang nakayuko sa bawat pagdaan ni Joseph. Ngunit ang pagkamanghang yon napalitan ng takot nang dalhin siya sa isang opisina. "You're not here to work in a hospital, Miss Murillo," bulong agad ni Joseph habang tinitingnan ang passport nito na kinuha ng kanyang mga tauhan. "You are in debt to the bank in the Philippines and you need money. I have a proposal that only a brave woman like you might find interesting." Dito na unti-unting napagtanto ni Joanna na ang aksidenteng yon ay hindi isang kamalasan, kundi isang bitag na magdadala sa kanya sa isang kontrata na hindi niya kailanman inakala. Naratiling nakatayo si Joanna sa gitna ng malawak na opisina ni Joseph Marco. Ang bawat dekorasyon ng silid mula sa mabigat na kortinang pelus hanggang sa lamesang gawa sa mamahaling kahoy ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit mas nakakatakot ang presensya ng lalaking nasa harap niya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Joanna, pilit pinapatatag ang boses. "Napadpad lang ako rito dahil sa aksidente. May kontrata ko sa isang ospital sa Dubai. Kailangan ko nang pumunta roon." Lalong lumalim ang ukit sa noo ni Joseph. Inihagis niya sa ibabaw ng lamesa isang folder. "Ang ospital na dapat mong pupuntahan, pag-aari ko rin yon, Miss Murillo. Isang tawag ko lang, wala ka ng trabahong babalikan. At huwag nating kalimutan ang utang mo sa bangko sa Pilipinas. Ang halagang hiniram mo para lang makarating dito." Naniga si Joanna. Paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang mga utang? "Direct to the point, Miss Murillo. I hate wasting time." Pagpapatuloy ni Joseph habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ang bango ng kanyang mamahaling perfume ay humahalo sa init ng hangin mula sa labas. "Kailangan ko ng tagapagmana.
Isang anak na magdadala ng pangalan ko. My grandmother is dying and her last wish is to see my child. At anong kinalaman ko doon? Maraming babae dyan na nagkakandara pa sa pera mo? Depensa ni Joanna. I don't want just any woman. I want something healthy, intelligent, and someone who has no choice but to follow my rules. You are a doctor. You know how to take care of a body, and most importantly, you are desperate for money. Huminto si Joseph sa mismong harap ni Joanna. Mas matangkad to sa kanya kaya't kailangan niyang tingalain ang malamig nitong mga mata. Maging surrogate mother ka ng anak ko. Isang gabi o hanggang sa mabuo ang bata. Pagkapanganak mo, ibibigay mong sanggol sa akin. Babayaran ko lahat ng utang mo. And most importantly, bibigyan kita ng sapat na pera para di na kailanman magtrabahong pamilya mo sa Pilipinas. $1,000,000, Joanna. Isipin mo mga kapatid mo. Tila sinampal si Joanna sa narinig. Gusto mong maging baby maker ako? Isang gamit na pagkatapos pakinabangan itatapo na lang? Doktor ako, Mr. Delfrado, hindi ako bayarang babae. I am not asking for your love and I'm certainly not asking for a relationship. I'm offering a business transaction. Mariing sagot ni Joseph. You have 24 hours to decide. Mananatili ka sa mansong to. Isipin mong mabuti ang iyong dangal o ang kinabukasan ng pamilya mong naghihintay ng padala mo. Tinalikuran siya ni Joseph, hudyat na tapos na ang usapan. Iniwan si Joanna na nanginginig ang buong katawan. Lumabas siya ng opisina at dinala ng mga katulong sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Maynila. Sa loob ng silid, napaupo si Joanna sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita ang mensahe mula sa kanyang kapatid. Ate, salamat ha. Sabi ni nanay makakabayad na raw tayo sa bangko. Proud kami sa'yo, doktora. Napahagulgol si Joanna. Paano niya sasabihin sa kanila na ang titulong pinaghirapan niya tila walang silbi sa harap ng kapangyarihan ng isang Joseph Marco Delfrado? Di nakatulog si Joanna sa gabing yon. Ang bawat sulok ng marangyang silid ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo ng tadhana. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang alok ni Joseph Marco. Isang alok na kasing init ng desyerto pero kasing lamig ng yelong kahulugan. Kinaumagahan, habang nakatulala sa hardin ng mansyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Pilipinas. Ate Joanna? Boses yon ng kanyang bunsong kapatid na si Joy. Humihikbi ito. Joy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Kabado niyang tanong. Si tatay, ate, inatake ulit. Sinugod namin sa ospital pero ayaw kaming tanggapin sa ICU hanggat di kami nakakabayad ng deposit. Sabi ni nanay wala na raw tayong mahihiraman. Ang bangko daw kukunin na rin ang bahay natin sa sunod na buwan kung di tayo nagbayad ng utang. Halos di makapagsalita ang bata sa tindi ng iyak. Nabitawan ni Joanna ang kanyang cellphone. Tila huminto ang mundo niya. Bilang doktor, alam niya ang implikasyon ng pangalawang stroke ng kanyang ama. Bawat minuto mahalaga. Pero bilang anak na nasa malayo, wala siyang magawa. Wala siyang pera. Ang ospital na sana'y dapat niyang pagtatrabahuhan, kontrolado ni Joseph. Pinulot niya ang cellphone. Pinunasan ang kanyang mga luha. Joy, sabihin mo kay nanay gagawa ng paraan si ate. Ngayon din magpapadala ko. Huwag kayo susuko, ha? Naglakad siya patungo sa opisina ni Joseph Marco nang walang pag-aalinlangan. Ang takot napalitan ng determinasyon. Pagdating niya sa tapat ng pinto, hindi na siya kumatok. Tuloy-tuloy lamang siyang pumasok. Nakaupo si Joseph sa kanyang swivel chair, prenteng nagbabasa ng mga papeles habang may hawak na baso ng whiskey. Tumingalato, tiningnan siya ng mataman. Desidido ka na ba, Miss Murillo? O kailangan mo ba ng isang araw para umiyak? Malamig na tanong nito. Gagawin ko. Diretsyong sabi ni Joanna. Namamaga ang mga mata niya, pero matigas ang kanyang tinig. Tatanggapin ko ang kontrata mo. Magiging ina ako ng anak mo. Sandaling natigilan si Joseph. Hindi niya inaasahan ang gantong kabilis sa pagbabago ng isip ng dalaga. Good, pero may mga kondisyon ako. May kondisyon din ako? Putol na Joanna. Kailangan ko ng kalahati ng bayad ngayon din. Kailangan ko iligtas ang tatay ko at ang pamilya ko at gusto ko, pagkatapos ito malaya na ako. Walang habulan, walang koneksyon. Tumayo si Joseph at lumapit sa kanya. Ang kanyang matangkad na figura ay nagbigay ng anino sa maliit na katawan ni Joanna. Deal!
Ang pera ay lilipat sa account mo sa sandaling mapirmahan mo to. Nilapag niya isang dokumento sa mesa, the Surrogate and Heir Agreement. Nanginginig ang kamay ni Joanna habang hawak ang ballpen. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, tila binibenta niya ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng huling kurit, binitawan niya ang panulat. Mula sa araw na to, Joanna, pag-aari mo ng mansong ito at pag-aari ko na ang bawat oras mo hanggang sa mabuo ang bata. Bulong ni Joseph sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang balat. Wala nang balikan. Para sa pamilya, naging baby maker isang doktora sa gitna ng malupit na desyerto. Matapos ang pagpirma sa kontrata, tila naging isang panaginip ang lahat para kay Joanna. Sa loob lamang ng ilang oras, nakumpirma niya mula sa kanyang kapatid na pumasok na ang pera sa kanilang account. Nailapat ang kanyang ama sa pinakamahusay na ICU at nabayaran ng lahat ng arrear sa bangko. Pero kasabay ng paghupa ng problema sa Pilipinas ay ang pag-akit ng tensyon sa loob ng mansyon sa Abu Dhabi. Huwag kang lalabas ng silid na ito hanggat hindi kita ipinatatawag, utos ni Joseph bago to umalis patungo sa kanyang kumpanya. Naiwan si Joanna na mag-isa sa marangyang silid. Sinubukan niyang maging abala. Inayos ang kanyang mga gamit, binasa ang ilang medical journals na dala niya, ngunit di maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niya kung anong nakasaad sa kontrata. Ang pagsasama nila ni Joseph ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang biological na layunin. Sumapit ang gabi. Ang dilim ng desyerto ay nababalot ng katahimikan. Maliban sa sipol ng hangin sa labas, bumukas ang pinto at pumasok si Joseph. Nakatanggal na ang kanyang korbata at bagyang nakabukas ang unang 2 butones ng kanyang polo. Mukhang pagod, ngunit naroon pa rin ang otoridad sa kanyang tindig. Handa ka na ba? Tanong nito. Diretso ang tingin sa kanya. Mr. Delfrado, bilang doktor alam ko kailangan natin dumaan sa tamang proseso. May mga medical protocols. I don't need a medical lecture, Joanna. Putol ni Joseph. Lumapit siya sa dalaga hanggang sa maramdaman ni Joanna ang init ng katawan ng binata. Gusto ko ng natural na paraan. Ayoko ng mga hiringgilya at laboratorio. I want this to be real even if it's just for the sake of the air. Hinawakan ni Joseph ang baba ni Joanna at iniangat ito. Sa malapitang distansya, napansin ni Joanna ang lungkot na nakatago sa likod ng mga malupit na mata ni Joseph. Isang lamat, dulot ng nakaraan na pilit nitong kinukubli. Bakit ka galit sa mga babae? Biglang tanong ni Joanna, isang tanong na hindi niya napigilan. Bahagyang natigilan si Joseph, nagdilim ang kanyang paningin. Huwag kang magtanong tungkol sa buhay ko. Hindi ka narito para maging psychologist ko. Narito ka para sa kontrata? Ngunit sa halip na matakot na natiling matapang ang titig ni Joanna. Kahit gaano kayaman ang isang lalaki kung wala siyang puso, mananatili siyang mahirap. Ang batang bubuoin natin hindi siya gamit. Tao siya. Isang tensyon na puno ng kuryente ang bumalot sa kanila. Sa halip sumagot ng pabalang biglang nilapit ni Joseph ang kanyang mukha at tinalikan si Joanna. Isang halik na nagsimulang pumuno ng galit at pagkontrol. Ngunit dahan-dahang nagbago. May halong paghahanap, gutom at tila isang pagsusumamo na hindi maamin ng binata. Sa gabing yon, sa gitna ng malamig na air conditioner at mainit na damdamin, sinimula nilang tuparin ang unang bahagi ng kontrata. Ngunit sa bawat haplos at halik, isang bagay ang di nila napaghandaan. Ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa puso ni Joseph at ang pag-usbong ng isang damdaming bawal para kay Joanna. Nang makatulog si Joseph sa kanyang tabi, pinagmasdan ni Joanna ang mukha ng binata. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Nakaramdam siya ng awa. Sino ang nanakit sa'yo ng ganito, Joseph Marco? Ang mga sumunod na linggo naging isang kakaibang routine para kay Joanna. Sa umaga, siya ang doktorang bilanggo na nag-aalaga sa sariling kalusugan at sa gabi, siya ang babaeng kailangan makasama ng hari ng Delfrado Empire. Ngunit sa kabila ng lamig ng kanilang simula, napapansin ni Joanna ang maliliit na pagbabago kay Joseph. Ang hindi nito pag-alis pagkatapos ng gabi at ang paminsan-minsang pagtatanong kung kumain na ba siya. Ngunit,
Ang pansamantalang katahimikan ay parang nabasag ng isang hapon habang nagbabasa si Joanna sa garden, isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw. So, ito pala ang bagong pet ni Joseph. Napalingon si Joanna. Isang babaeng balot ng mamahaling alahas, nakasuot ng fitting na pulang damit at may matatalim na mata na tila sinusuri ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Siya si Victoria, ang ex-girlfriend ni Joseph na nagmula sa isang mayamang pamilya sa Europe. Sino ka? May nahong tanong ni Joanna, bagaman nararamdaman niya ang pait sa tono ng babae. I am Victoria, the woman who actually belongs here. Sagot nito habang naglalakad paikot kay Joanna. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Isang hamak na Filipina. Doctor, baon sa utang. How pathetic. Alam mo ba kung bakit ka naririto? You are just a vessel, honey. Isang lalagyan. Pagkatapos mong iluwal ang bata, itatapon ka rin ni Joseph na parang basahan, gaya ng ginawa niya sa iba. Nasaktan si Joanna, hindi dahil sa katotohanan ng kontrata, kundi dahil sa paraan ng paghamak nito sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi siyang uri na nagpapaapi. Maaaring vessel lang ang tingin mo sa akin, Victoria? Tumayo si Joanna at hinarap ang babae. Pero sa ngayon, ako ang nasa loob ng mansong ito. At ikaw? Ikaw ang bisitang hindi imbitado. Bilang doktor, para ko sa'yo, bayabasan mo yung pagiging better, masamayan sa kutis. You little... Sasabunutan na sana ni Victoria sa Joanna nang biglang dinaluhong sila ng isang baritonong boses. Victoria, what are you doing here? Nandun si Joseph, madilim ang muka habang pababa ng kanyang sasakyan. Mabilis nagbago ang anyo ni Victoria. Mula sa pagiging halimaw naging tila tupa ito na tumakbo patungo kay Joseph. Joseph, darling, I miss you. Sinisigurado ko lang na maayos ang trato sa baby maker mo. You know, baka kasi nakakalimot siya sa lugar niya. Malanding sabi ni Victoria habang nakakapit sa braso ni Joseph. Inaasahan na ni Joanna na itataboy ni Joseph ang babae pero nanatili itong tahimik. Tiningnan lang siya ni Joseph ng malamig bago bumaling kay Victoria. Let's talk inside. Pinanood ni Joanna ang dalawa na pumasok sa mansyon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya dapat nararamdaman, selos. Doon niya napagtanto ang panganib. Di ang kontratang sisira sa kanya, kundi ang katotohanan na nahuhulog ng loob niya sa lalaking di kailanman magiging kanya. Sa gabing yon, hindi bumisita si Joseph sa kanyang silid. Ang tanging kasama na Joanna ay ang malamig na hangin ng desyerto at ang katotohanan na siya ay isa lang manggagawa sa buhay ng isang delfrado. Isang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Victoria at ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay naging mas matimbang. Nanatiling matatag si Joanna ngunit hindi niya maikakaila ang pisikal na pagbabagong nararamdaman. Ang dating masiglang doktora madalas nakikitang namumutla, mabilis mapagod at tila naging sensitibo ng pang-amoy sa bawat pagkaing inihahain sa kanya. Isang umaga, habang nasa hapagkainan, di na napigilan ni Joanna ang pagbaliktad ng kanyang sikmura nang maamoy ang truffle oil sa kanyang agahan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at nagsuka. Naramdaman niya isang kamay na humahawak sa kanyang buhok at dahan-dahang humahaplo sa kanyang likod. Inaasahan niyang isa yon sa mga katulong, ngunit nang mag-angat siya ng tingin, ang nag-aalalang mukha ni Joseph Marco ang bumungad sa kanya. Are you okay? Do I need to call another doctor? Seryosong tanong ni Joseph. Hindi na, kaya ko na to. Alam ko ang nangyayari sa katawan ko. Hingal na sagot ni Joanna. Bilang doktor, alam niyang ibig sabihin ng mga sintomas na ito. Joseph, I think we are successful. Natigilan si Joseph. Ang kanyang mga kamay na nasa balikat ni Joanna tila nanigas. You mean, buntis ako, kumpirma ni Joanna. Sa sandaling yon, tila nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang dating malamig at mapag-utos na Joseph Marco ay unti-unti naglaho. Pinalitan ng pabango at personal na nag-utos na chef na ihanda ang anumang cravings. Ito isang lalaking di mapakali kung di nasisiguradong komportable sa Joanna. Maging ito man manggang hilaw o pagkaing Pinoy na mahirap hanapin sa Abu Dhabi. Isang gabi na abutan ni Joanna sa Joseph sa loob ng silid na inihahanda para sa magiging sanggol. Hawak nitong isang maliit na sapatos.
Bakit mo ginagawa to, Joseph? Sabi mo sa kontrata, business lang to. Mahinang tanong na Joanna habang nakasandal sa pinto. Hindi tumitingin si Joseph sa kanya. Hindi ko rin alam, Joanna. Sabi ko noon, ayoko sa mga babae dahil sa panlolokong ginawa ni Victoria sa akin sa ngalan ng pera. Pero ikaw, pumasok ka sa buhay ko hindi para manloko, kundi para magsakripisyo para sa pamilya mo. Humarap ang binata sa kanya at lumapit. Magpahinga ka na. Mula ngayon, ayoko nang makita ka pang nahihirapan. Ano ang kailangan mo? Ibibigay ko. Ngunit sa gitna ng pagbabagong to, hindi pa rin nawawala ang panganib. Sa kabilang dulo ng manson, lihim na nagmamasid si Victoria. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit habang nakikita ang unti-unting paglambot ni Joseph kay Joanna. Huwag kang magsaya, doktora. Bulong ni Victoria sa sarili. Ang bunga ng sinapupunan mo, magiging katapusan mo rito. Sa paglipas ng mga araw, ang panimulang gabi ay naging gabing puno ng pag-aalaga. Ngunit alam ni Joanna, habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan, lalo ring lumalalim ang sakit na mararamdaman niya kapag dumating ng oras na kailangan niya ng iwan ng lahat. Dahil sa pagiging masela ng kanyang pagbubuntis, minabuti ni Joseph na dalhin si Joanna sa isang pribadong klinika sa Abu Dhabi para sa kanyang unang ultrasound. Bagaman marami silang tauhan, si Joseph mismo ang nagmaneho ng sasakyan. Ramdam ni Joanna ang kakaibang tensyon, hindi ng tensyon ng galit kundi ang labis na pag-aalala. Sa loob ng madilim na silid ng klinika, habang nilalagay ng espesyalista ang cold gel sa tiyan ni Joanna, mahigpit na nakahawak ang dalaga sa gilid ng higaan. Nakatayo naman sa kanyang tabi si Joseph, nakatitig sa monitor na tila ba yon ang pinaka-importanting stock market report ng kanyang buhay. Look at that, turo ng doktor sa monitor. May dalawang maliliit na pintig na tila sumasabay sa tipok ng puso ni Joanna. Is that the heartbeat? Mahinang tanong ni Joseph. Ang kanyang boses na dati puno ng otoridad, bahagyang nanginig. Yes, Mr. Delfrado, but there is more, nakangiting sabi ng doktor. Congratulations, you're not just having one baby, it's twins. Nabingi si Joanna sa narinig. Kambal. Dalawang buhay ang nabuo sa loob niya sa gitna na isang transaksyong wala dapat emosyon. Napatingin siya kay Joseph at laking gulat niya na makitang bahagyang nalubig ang mata ng binata bago to mabilis na umiwas ng tingin. Twins, pag-uulit ni Joseph. Double the responsibility, double the air. Pagbalik sa mansyon, tila naging kuta na ng seguridad ng paligid. Ayaw na ni Joseph pabaunan si Joanna ng kahit anong mabigat na gawain, ngunit sa kabila ng kagalakang to, naroon ang lamat. Sa ilalim ng kontrata, kailangan ibigay ni Joanna ang bata pagkatapos manganak. Ngayon, 2 sanggol ang kukunin sa kanya. Joseph, tawag ni Joanna isang gabi habang sila nasa veranda. Ano nang mangyayari sa kontrata? Sabi mo, kukunin mo ang anak mo at babalik ako sa Pilipinas. Paano kung di ko kayang iwan silang dalawa? Tumigas ang anyo ni Joseph. Ang kontrata ay kontrata, Joanna. Binayaran kita para dito, niligtas ko ang pamilya mo. Pero lang ba talaga ang tingin mo sa lahat? Hinarap siya ni Joanna, puno ng luha ang mga mata. Doktor ako, Joseph. Alam ko ang halaga ng buhay. Ang mga batang to, hindi sila bahagi ng iyong empire lang. Sila'y bahagi ko. Huwag mong subukan na baguhin ang usapan, Joanna. Malamig na banta ni Joseph. Bagaman sa loob niya nagtatalong kanyang isipan. Huwag kang mahuhulog sa akin at huwag mong aasahan na babaguhin kong plano para sa'yo. Tumalikod si Joseph at iniwan si Joanna na umiiyak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit bago siya tuluyan makalayo, lumingon siya ng bahagya. Nakita niya ang marupok na kalagayan ni Joanna at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Joseph ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang matinding kagustuhang protektahan ng isang babae, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pag-ibig na ayaw niyang aminin. Habang naglalakad palayo, hindi alam ni Joseph na may isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa dilim, si Victoria. Alam na nito ang tungkol sa kambal at lalo itong nag-alab sa galit. Kung kailangang dumanak ang dugo para di matuloy ang pag-usbong ng bagong Delfrado, gagawin niya. Ang mainit na hangin ng Abu Dhabi ay tila naging mas mapanganib sa pagdipas ng mga araw. Habang lumalaki ang tiyan ni Joanna, lalong nagiging mahigpit ang seguridad sa mansyon. Ngunit para kay Victoria, ang seguridad ay isang hamon lamang na kailangan lampasan.
Isang hapon, habang wala si Joseph dahil sa isang mahalagang meeting sa Dubai, nakatanggap si Joanna ng isang tawag sa intercom ng kanyang silid. Doktora, may nagpapadala po ng mga gamot at bitamina mula sa kanila. Pinapabigay daw po ni Sir Joseph. Sabi ng isang bagong katulong na hindi pamilyar kay Joanna. Dahil sa tiwala sa pangalan ni Joseph, tinanggap ni Joanna ang baso ng juice at ang mga tableta. Ngunit bago pa man niya maingat na mainom ang gamot, napansin ng kanyang matalas na paningin bilang doktor ang kakaibang kulay ng likido. May amoy ito na di pamilyar, isang amoy ng kemikal na hindi dapat naroon. Sandali, bulong niya. Binalik niya ang baso sa tray at kumuha ng isang test strip mula sa kanyang medical kit na palagi niyang dala. Nang isawsaw niya ito, mabilis na nagbago ang kulay nito. Abortifacient, isang uri ng gamot na pampalaglag. Nanginig ang buong katawan ni Joanna. Lumingon siya sa pinto. Nakita ang katulong na nagmamadaling lumabas. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tulong! Harangin niyo siya! Sigaw na Joanna habang hinahabol ang babae sa pasilyo, kahit mabigat ang kanyang paggalaw. Ngunit sa dulo ng pasilyo, hindi ang katulong ang bumungad sa kanya kundi si Victoria. Nakasandal to sa pader, hawak ang isang baso ng wine at may mapanuyang ngiti. Matalino ka talaga, doktora. Sayang akala ko magiging madali ang lahat, sabi ni Victoria. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo kapag nawala mga batang yan? Wala ka ng silbi kay Joseph. Ibabalik ka niya sa Pilipinas na parang isang basurang nabulok. Ikaw may gawa nito, galit na sigaw ni Joanna. Papatayin mo ang sarili mong kadugo, mga anak to ni Joseph. Hindi sila sa akin, kaya wala akong pakialam. Bigla, dinaluhong ni Victoria si Joanna. Nagkaroon ng matinding pisikal na sagupaan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, lumaban si Joanna. Hindi ako papayag na saktan mo ang mga anak ko. Dalagang palaban to, Victoria, hindi mo ko kilala. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Joanna dahilan para mapaupo si Victoria sa sahig. Ngunit sa kasamang palad dahil sa madulas na sahig, nawalan din ng balanse si Joanna. Napasigaw siya habang nararamdaman ang matinding sakit ng kanyang balakang sa pagbagsak. Joanna! Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Si Joseph. Kakarating lang niya at ang tanawing bumungad sa kanya ay ang dugo ang binti ni Joanna at ang nanginginig na si Victoria. Sa isang iglap, pinuhat ni Joseph si Joanna. Ang kanyang muka ay puno na ng takot na hindi ito nagpapakita kailanman. Stay with me, Joanna. Stay with me. Ang mga anak natin, Joseph, iligtas mo sila. Ungol ni Joanna bago siya tuluyang mawala ng malay sa bisig ng lalaking unti-unti niya nang minamahal. Ang puting kisame ng operating room ang huling nakita ni Joanna bago siya nilamon ng dilim. Sa labas ng pinto, tila isang tigre sa hawlan si Joseph, si Marco. Hindi siya mapakali, pabalik-balik sa pasilyo ng malaking pagamutan sa Abu Dhabi. Ang kanyang mamahaling polo ay may bahid pa rin ang dugo ni Joanna, ang dugo ng babaeng pilit niyang itinangging mahalaga sa kanya. Sir, kailangan niyo pong mag-relax, sabi ni Boss Rainiel, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Relax. My children and the woman, I cannot lose them. Rainiel? Garalgal ang boses ni Joseph. Sa sandaling yon, lahat ng yaman ng Delfrado Empire ay walang silbi. Hindi nito kayang bilhin ang hininga ni Joanna. Sa loob ng delivery room, nagaganap ang isang himala. Bilang isang doktor, kahit sa gitna ng kanyang semi-conscious na estado, naririnig ni Joanna ang tibok ng puso ng kanyang mga anak. Laban, babies. Laban tayo. Bulong ng kanyang isipan. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusan, isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan. Sinundan to ng isa pa. It's a boy and a girl, Mr. Delfrado. Bungad ng doktor pagkalabas ng silid. They are small, but they are fighters, just like their mother. Nang payagan si Joseph na pumasok, nakita niya si Joanna na maputla, ngunit gising na. Sa magkabilang gilid niya ay ang dalawang maliliit na sanggol na nababalot sa asul at pink na kumot. Ang matitigas na pader sa puso ni Joseph ay tuluyan ng nagiba. Napalitan niya si Joanna at sa harap ng mga nurse sinalika ng noon ng dalaga. You did it, Joanna. Thank you, mahinang sabi ni Joseph. Ngunit sa gitna ng saya, dahan-dahan, tumingin si Joanna sa kanya. Tapos na ang trabaho ko, Joseph. Buhay na ang mga anak mo. Ang kontrata. Kailan ako aalis?
Natigilan si Joseph. Yun ang mga salitang ayaw niyang marinig. Ayon sa kontrata, ang pagsilang ng kambal ang hudyat ng pagtatapos ng ugnayan nila. Ang plano bayaran si Joanna, kunin ang mga bata at hayaan tong bumalik ng Pilipinas. Magpahinga ka muna, iwas ni Joseph. Huwag natin isipin ang kontrata ngayon. Hindi, Joseph. Kailangan natin na maging malinaw, giit ni Joanna kahit na nanghihina. Ayokong masana yung mga anak ko sa akin kung kukunin mo rin sila balang araw. Mas mabuti ngayon pa lang alam ko ng lugar ko. Hindi nakasagot sa Joseph. Lumabas siya na silid na may mabigat na pasanin. Sa labas ay hinarap niya si Victoria na nooy nasa ilalim ng kustudiyan ng mga pulis dahil sa tangkang pagpatay. Sa isang sulyap ni Joseph, alam ni Victoria tapos na ang maliligayang araw niya. Ngunit ang mas malaking problema ni Joseph ay ang sarili niya. Paano niya palalayain ang babaeng nagbigay ng buhay sa kanyang mundo? Sa gabing yon, habang pinagmamasdan ang kambal sa nursery, napagtanto ni Joseph na ang baby maker contract ay ang pinakamalaking pagkakamali at ang pinakamagandang desisyon ng kanyang buhay. 3 araw matapos ang panganganak, tila isang anino si Joanna sa loob ng ospital. Habang mahimbing na natutulog ang kambal sa kanilang mga crib, mabilis kumilos ang dalaga. Hindi niya na kayang hintayin pa ang sandali na formal na siyang paaalisin ni Joseph. Sa bawat oras na nakikita niya ang binata, lalong bumibigat ang kanyang loob. Bawat haplos nito sa mga sanggol, tila patalim na sumasaksak sa kanyang puso dahil alam niya na sa huli siya ang mag-iisang maiwan. Patawad, mga anak, pero hindi ko kaya na makita kayong lumaki habang alam kong binayaran lang ang nanay ninyo para isilang kayo. Bulong niya habang hinahalikan ang maliit na noo ni na Baby Jojo at Baby Maria. Iniwan ni Joanna ang isang sulat sa ibabaw ng lamesa kasama ng tseke na ibinigay sa kanya ni Joseph na hindi pa niya nababawasan. Bitbit ang kanyang lumang bag at ang pasaporte na lihim niyang nakuha mula sa drawer ni Joseph. Noong isang gabi, tinahak niya ang likurang bahagi ng ospital patungo sa isang naghihintay na taxi. Sa airport, maikli niyang sabi sa driver. Samantala, kararating lamang na Joseph sa ospital dahil sa isang buhos ng paboritong bulaklak ni Joanna at ang mga dokumento na nagpapawalang bisa sa kanilang kontrata. Balak niya nang hingin ang kamay ng dalaga, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang bakanting higaan at ang madalimig na silid. Nang mabasa ang sulat ni Joanna, nagdilim ang paningin ni Joseph. Joseph, tapos na ang usapan. Iligtas mo ang anak natin sa sakit ng katotohanan. Huwag mo na akong hanapin. Rainiel! Sigaw ni Joseph sa kanyang intercom. I-lockdown niyo lahat ng exits sa Abu Dhabi International Airport. Walang lilipad na eroplano hanggat hindi ko nakikita si Joanna. Sa airport, kabadong nakapila si Joanna sa immigration. Ilang hakbang na lamang at makakawala na siya sa sakit ng disyerto. Ngunit, biglang huminto ang lahat ng conveyor belt at namatay ang mga screen. Isang anunsyo ang umalingaw sa buong terminal. This is a security lockdown by order of the Delfrado Empire. All passengers, stay where you are. Naramdaman ni Joanna ang pamilyar na bango ng mamahaling perfume sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang malakas na braso ang humapit sa kanyang bewang. Saan ka pupunta, Joanna? Mababa at mapanganib ang boses ni Joseph mula sa kanyang tenga. Bitahon mo ako, Joseph. Tapos na ang kontrata. Nakuha mo na ang gusto mo. Pumapalag na sabi ni Joanna habang pinagtitinginan sila ng mga tao. Hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Hinarap siya ni Joseph at hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. Ang kanyang mga mata hindi na malamig. Puno ito ng pagsusumamo. I don't want a baby maker, Joanna. I don't want a contract. I want a mother for my children and a wife for myself. I want you. Pero ang pera, ang utang ko. Binabayaran ng utang, Joanna. Pero ang pag-ibig na binigay mo sa anak natin, sa akin, walang katumbas na halaga yon. Sa harap ng libo-libong pasahero, lumuhod ang hari ng Delfrado Empire sa harap ng isang Pilipinang doktora. Please, don't leave. Stay with me. Not because of a contract, but because I love you. Napahagulhol si Joanna.
Ang dalagang palaban ay tuluyan ng natalo, hindi ng kapangyarihan o ng pera, kundi ng tapat na pag-ibig ng lalaking akala niya ay walang puso. Ang dating tuyo at mainit na hangin sa Abu Dhabi, tila naging presko at puno ng bango na mga bulaklak sa araw na ito. Sa gitna ng malawak na hardin ng Delfrado Estate, isang marangyang puting tent ang itinayo. Hindi ito isang ordinaryong pagtitipon. Ito ang araw na ang hari ay formal lang nagtatalaga ng kanyang reyna. Nakatayo si Joseph Marco sa harap ng altar, suot ang kanyang itim na tuxedo. Baka sa kanyang mukha ang kaba na hindi kayang tapatan ng anumang multi-bilyong pisong business deal. Sa kanyang tabi, hawak ni Boss Reynal at ng isang nurse ang dalawang anghel, sina Jojo at si Maria na suot din ang kanilang maliliit na formal na kasuotan. Nang tumugtog ang instrumental na isang paboritong kanta ni Joanna, bumukas ang malaking pinto. Doon, lumitaw si Joanna Marie Murillo. Wala nang uniforme ng isang doktora o ang isang simpleng damit ng isang OFW. Suot niya ang isang custom-made na ivory gown na nagniningning sa ilalim ng araw ng UAE. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama na si Mang Teodoro na maayos ng kalagayan at si Aling Rosa na di mapigilan ang pag-iyak sa galak. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Joseph, bulong ni Joanna nang makarating siya sa harap ng altar. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magmahal, Joanna, sagot ng binata habang dahan-dahan tinataas ang kanyang belo. Sa harap ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan, binigkas nila ang kanilang mga sumpa. Walang kontrata, walang bayaran at walang kondisyon. Ang tanging pangako ay katapatan at pag-ibig na kasing tatag ng mga gusali sa Dubai at kasing lawak ng desyerto ng Abu Dhabi. I, Joseph Marco Delfrado, take you, Joanna Marie Murillo, to be my wife, not as a part of a transaction but as the soul of my life. Lahat ng sakin ay sayo rin, ang aking pangalan, ang aking imperyo at ang aking buong puso. Matapos ang kasalan, isang malaking handaan ang naganap. Doon, formally pinakilala ni Joseph sa Joanna bilang bagong chairman ng kanilang tinatayong foundation para sa mga manggagawang Pilipino sa UAE, upang wala nang iba pang manggagawa na kailangan dumaan sa desperasyon na naranasan ni Joanna. Habang papalubog ang araw, nakatayo ang mag-asawa sa veranda ng kanilang mansyon, karga ang kanilang kambal. Sinong mag-aakala? Biro ni Joanna habang nakasandal sa balikat ni Joseph. Ang isang doktorang baon sa utang na uwi sa piling ng isang ruthless na bilyonaryo. Natawa ng bahagya si Joseph at hinalikan ng balikat ng asawa. Siguro plano talaga ito ng tadhana. You were my best accident, Joanna, at hinding-hindi kita bibitawan. Sa ilalim ng kalangitan ng Abu Dhabi na puno ng mga bituin, ang kwento ni Joanna, ang dalagang palaban, ay hindi nagtapos sa pagiging isang baby maker. Natapos to sa pagiging isang mapagmahal na ina, isang matagumpay na doktora at ang nag-iisang babaeng nagpaamo sa hari ng desyerto. Isang taon lumipas mula nang ang baby maker contract ay mapunit at mapalitan ng isang marriage certificate na nakasulat sa ginto. Ang mansyon sa Abu Dhabi na dati kasing tahimik ng libingan, punong-puno na ngayon ng ingay, tawa at ang mabilis na yabag ng maliliit na paa ni na Jojo at Maria. Joseph, ang mga anak mo, pakicheck naman. Baka kung ano nang kinakain na Jojo sa playpen? Sigaw ni Joanna mula sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Kasalukuyang nagre-review si Joanna para sa kanyang medical board certificate sa UAE. Kahit asawa na siya ng pinakamayamang lalaki sa bansa, hindi niya binitawan ang kanyang pangarap na maglingkod bilang doktor. Ngayon, siya na ang tumatayo bilang medical director ng Delfrado Murillo Hope Hospital. Isang ospital na itinayo ni Joseph para sa mga kapuspalad na manggagawa. Pumasok si Joseph sa silid, karga ang dalawang bata sa bawat braso. Pawis na pawis ang binata, malayo sa imahe ng isang ruthless king na kinatatakutan sa boardroom. Hon, I think Jojo wants to be an engineer. Pinagdiskitahan na naman niya ang mga Lego blocks ko sa library. Natatawang reklamo ni Joseph bago dahan-dahang binaha ang kambal sa carpeted na sahig. Lumapit si Joanna at pinunasan ng pawis ng asawa. At si Maria mukhang gusto naman maging singer, kanina pa sumisigaw sa garden. Niyakap ni Joseph si Joanna mula sa likuran habang pinapanood nila ang kanilang mga anak. Salamat, Joanna.
Minsan kapag tinitingnan ko sila, hindi ako makapaniwala na nagsimula tayo sa isang malamig na kontrata. Minsan kailangan ng kaunting init ng desyerto para matunaw ang yelo sa puso mo, Mr. Delfrado, biro ni Joanna. Speaking of heat, may pilyong iting lumabas sa labi ni Joseph. Inabot niya ang isang maliit na box kay Joanna. Happy anniversary, my queen. Nang buksan ni Joanna ang box, nakita niya ang isang susi. Ngunit hindi ito susi ng sasakyan o ng bagong mansyon. Susi ng ano to? Takang tanong ni Joanna. Yan ang susi ng bagong mobile clinic na pinangalan ko sa nanay at tatay mo sa Pilipinas. It will go around the provinces to provide free check-ups. Gusto kong malaman ng buong mundo ng asawa ko, hindi lang reyna ng buhay ko, kundi reyna rin ng mga nangangailangan. Seryosong sabi ni Joseph. Napuno ng luha ang mga mata ni Joanna. Di niya akalaing ang dating lalaking pera lang ang pinahahalagahan, ganito nakalawak ang puso ngayon. Joseph, sobra-sobra na to. Walang sobra. Para sa babaeng nagligtas sa akin mula sa kadiliman, sagot ni Joseph bago siya siniel ng isang matamis na halik. Sa labas ng mansyon, ang mga bituin sa Abu Dhabi ay nagniningning na tila sumasabay sa kaligayahan ng pamilya Delfrado. Ang dating doktora na nakipagsapalaran sa ibang bansa para iligtas ang kanyang pamilya ay hindi lang nakahanap ng kayamanan kundi nakatagpo ng isang oasis sa gitna ng desyerto. Isang oasis na tinatawag na tahanan. At dito na nagtatapos ang makulay at madamdaming paglalakbay ni Joanna at Joseph Marco. Isang patunay na kahit gaano pa katigas ang puso ng isang tao, basta tunay na pag-ibig at katapatan ng dumaing, tiyak na matutunaw ang yelo at mapapalitan ng init ng pagmamahal. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata dito sa Ayesha TV. Ang inyong mga likes, comments at shares na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maghatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Muli, ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng ating mahusay na story creator, Miss Ayesha. Huwag po kayong aalis dahil marami pa kaming inihandang mga kwento na tiyak magpapakilig at magpapaiyak sa inyo. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang notification bell para lagi kang una sa aming mga bagong uploads. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra, hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga puso sa susunod na kwento. Ingat po kayong lahat, mga ka-Ayesha, mahal ko kayong lahat.